Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik at para po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at syempre po mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong batikos, ito pong banat ni Atty. Rowena Guanzon dito po sa tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Mga kababayan, umpisa na po natin. Ito pong pinost at nakapost na po ito sa social media ang mga banat at batikos ni Atty. Rowena Guanzon. Umpisahan na po natin, basahin po natin. Isa po ito sa pinost sa social media. Ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, sabi ni BBM, normal lang daw ang lahat, kaya huwag kayong mag-alala. At sinasabi pang normal na normal. Siya lang ang abnormal. Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni BBM, normal lang daw ang lahat. Kaya huwag kayong mag-alala. Normal na normal. Siya lang ang abnormal. Mga kababayan. Ito pa po isa, mga kababayan. Ayon pa kay Atty. Rowena Guanzon. Ito pa. Yung isa pang pinost niya noong nakaraan. Ang mga naging presidente daw ay bumagsak ang health after their term tulad nila GMA, ERAP at Digong. Si BBM pag magkakalahati pa lang na sa termino niya pero parang isang ubo, parang isang ubo na lang na sobrang dry at payat. Kaya sabi nga nila, huwag mong subukan magdroga. Masisira ang buhay mo. Atty. Rowena Guanzon. Tama nga naman Ang mga naging presidente daw ay bumagsak ang health after their term tulad nila GMA, ERAP at Digong. Si BBM magkakalahati pa lang ng termino niya pero parang isang ubo na lang sa sobrang dry at payat. Tama, magtatatlong taon o tatlong taon pa lang mahigit. Kaya nga payo ni Atty. Guanzon, kaya sabi nga nila, huwag mong subukan magpulburon, masisira ang buhay mo. Mga kababayan, Atty. Rowena Guanzon. Talaga pong, ito po si Atty. Rowena Guanzon at hindi po nila ito, nakita niyo po, hindi po nila ito, lalo-lalo po yung tagapagsinungaling ng Malacanang. Hirap na hirap po silang batikusin si Atty. Rowena Guanzon. Hindi po ba? Hirap na hirap po na idebate yan. Hirap na hirap po nilang pangatuwiranan yan. Si Atty. Rowena Guanzon. Lalo-lalo po yung tagapagsinungaling ng Malacanang. Hindi po ba? Hindi niya po mabatikos at mabanatan si Atty. Rowena Guanzon. Dahil papalagan po sila ni Guanzon. Ito pa po yung isang pahayag naman ni Guanzon nung mga nakaraan. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Atty. Guanzon. Mga kababayan, nung nakaraang araw lang po. Ito po. Saan hinugot ang sinasabing Sabi ni BBM, normal lang daw ang lahat. Kaya huwag kayong mag-alala. Normal na normal. Siya lang ang abnormal. Aray ko. Sabi ni BBM, normal lang daw ang lahat. Kaya huwag kayong mag-alala. Normal na normal. Siya lang ang abnormal. Aray ko. Yan po. Ang pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Yung sinasabi niyang normal na normal daw po lahat. At syempre, siya lang daw po ang abnormal. Ito pa po mga kababayan. Pakinggan pa po natin ito. Yung pahayag po ni Atty. Rowena Guanzon. At panoorin po natin. Ang sinasabi nila, bakit pa daw kailangan ni BBM magnakaw? Ang dami-dami daw niyang pera. Excuse me, di ba ang pera niya nakatenga sa Amerika? Hindi nga niya makuha. At saka yung vision niya, kailangan niya talaga ng bilyon-bilyon. Biro mo ng kamahal niyan. At saka, syempre, may iba pa siyang mga pinagagawa. Hindi niya na matago. Tingnan niyo yung tsura niya, oh.
Abay, lahat ng doktor, ang opinion dyan, that's cocaine, Joe. Nag-aaway na yung Oo, pangay. hindi po yan PWD ha, Tourette syndrome. May ganyan po mga Tourette syndrome. Siya po cocaine Joe. So ang sinasabi ko po, magbitiw na kayo, PBM. Dahil ayaw po namin ng presidenteng cocaine addict, nakakatakot po kayo. Dahil kayo ang commander-in-chief ng ating armed forces. Saka tingnan nyo, sirang-sira na yung ekonomiya natin dahil yung mga desisyon nyo ay hindi na tama. Bali-bali. Kung kailan mo lang gusto, nagigising ka. E paano ba naman yun? Kailangan namin ng presidenteng maasahan namin na makakasolve ng gutom. 2.4 million ngayong Pasko, walang trabaho. Oh, tapos yung what do you call this, yung mga kurakot dyan ng mga congressman kung mamigay, akala mo pera nila. Yung ayoko na ng mga pretensyosang ayoko na. Dati hindi ko kayo minimension kasi commissioner ako noon di ba? Pangit yun ngayon retired na ako. Sige. Wala naman akong ambag na sa bayan dahil hindi naman ako elected official. Ito na po that I will be the truth sayer. Yeah. Oh. Totoo lang, yun totoo lang. Yan po mga kababayan, ang mga banat at batikos po ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya pong mga pagsusuri at nakikita po sa Pangulo ng Bansa. Yun daw po epekto na ng pulburon. Hindi po ba ang kanyang itsura at ang kanya pong ginagawa ay wala na sa tama't nasa ayos. Dahil nga po sa pulburon, mga kababayan. At lahat po ng sinabi ni Atty. Rowena Guanzon ay nakita po natin, naranasan sa Pangulo na gumagamit daw po ng pulburon. Kaya po ang ating bansa, hirap na hirap, naghihikahos. Ang mga Pilipino, tayong mahihirap ang nagdurusa dahil po sa binigay po na ganitong klaseng paglilingkod. Hindi po ba? Baon na baon tayo sa utang, walang trabaho, napakamamahal na bilihin, problema pa sa gyera, gasolina, langis. Hindi po ba nagmamahalan lahat, bagsak ang piso, pero ang mga politiko nagsisiyamanan, walang problema sa hirap ng buhay. Dahil nga po, ang sasabihin lang sa atin ng Pangulo ay normal lang yan. Normal lang daw ang lahat. Siya lang daw po ang abnormal. Sabihin mo sa mga Pilipino na normal ang lahat, ang sitwasyon ay normal. Normal pa ba yon na ang presyo na ng bilihin ay ginto na? Nagmamahala ng gasolina? Normal pa rin, mga kababayan. Kaya nga po masasabi na Atty. Rowena Guanzon, siya po ang natatanging abnormal, di umano. At yung sinasabing itsura niya, di po ba? Tama si Atty. Rowena Guanzon. Sa mga nagdaang presidente, ay talaga pong tumatanda ang itsura pag natapos na ang kanyang 6 years term. Hindi ba ang kanyang termino? Pero ito po, 3 taon pa lang mahigit. Pero ang itsura, mga kababayan, ay ibang-iba na. Bagsak na ang itsura. Dahil po siguro, doon sa sinasabi ni Atty. Guanzon, nalulong sa bisyo ng pulburon. At syempre, sabi rin po ng mga eksperto na nakakakita sa itsura ng Pangulo ay imposible naman daw na wala itong karamdaman dinadala sa kanyang katawan. Hindi po ba? At syempre po, yan naman po ang ikatatakot nila. Pag may nangyari po sa Pangulo na tinatawag ni Atty. Guanzon na bangag, ay delikado po lahat sila. Lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga komunista, makakaliwa, mga nadidilibirang maletang media, mga trolls sa social media, lahat-lahat ng nakinabang, pati mga oligarkiya, pulburon lord, hindi po ba smuggler, at lahat-lahat po ng mga nagsabwatan sa ating bansa, nagpahirap. Delikado po sila. Pag po naupo ang isang galing sa Mindanao, agila ng Mindanao, hindi po ba? Diyan na po makakabawi
at makakamtan ng Pilipino ang katarungan. Pagka po si Inday Sara ang presidente ng bansa, lahat po ng pinagagawa nila, pahirap at parusa sa ating bansa at sa ating mga Pilipino, lalong-lalo po sa ating mahihirap, ay yan na po ang katapusan ng mga hindot na yan. Di umano. Yan po mga kababayan, ang banat at batikos po ni Atty. Guanzon dito po sa tinatawag niya na si Bongit at Bangag, mga kababayan. Maraming salamat po Atty. Rowena Guanzon at kayo po mag-iingat at sana po lagi kayo maingatan dahil po ini-expose po ninyo ang nangyayari po sa ating bansa, lalo-lalo po sa Pangulo na talagang hindi umaaktong Pangulo. Umaakto po na kawatan. Umaakto na mag-isang parang magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Hindi Pangulo. Dahil protektado niya pa di umano ang mga kawatan at ang mga magnanakaw. Ingat-ingat po kayo, Atty. Rowena Guanzon. At thank you rin po sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like and share. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershio ng Canada, Annie Jo, Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silora, Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Ingat-ingat po kayo mga tambay. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po at mabuhay po kayo mga kababayan. At God bless po sa inyong lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pong buong sambayanan at sa pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulong Duterte at ang ating pong mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal mga kababayan. At konting taste lang po. Taste lang po tayo. Bye-bye!